Ating pag-aaral, nandiyan na rin po, examine yourselves and prove your own selves. Okay? Nandiyan po sa verse number 5. 2 Corinthians chapter 13, verse number 5. Are you there? Amen. Sahin natin na sabay-sabay mga kapatid. Verse number 5. Ready? Begin. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Diyos sa mga banalan sa langit. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na dapat po namin suriin ang aming mga sarili. Kung kami po ba ay Kristiyano o hindi. Kung kami po ba ay ligtas o hindi. Kung kami po ba ay kailangan magtapat o hindi. Kailangan po namin dapat po ay examine po namin ang aming mga sarili sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na salita. Diyos, banal na Espiritu, pangunahan niyo po yung lingkod at ang bawat isa po sa amin upang maintindihan po namin, maunawaan ang mga mensahe niyo po, Panginoon, na magbibigay sa amin ng hamon sa gabing ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Take your seat, mga kapatid. Examine yourselves and prove your own selves. So, nandiyan po, suriin ninyo ang inyong mga sarili at patunayan ang inyong sarili. No? Patunayan natin yung ating mga sarili. Suriin natin ang ating mga sarili. So, makikita natin, mga kapatid, kailangan sa mga panahon nito, talagang kailangan suriin ang ating mga sarili. Kasi may mga time sa buhay natin, no? Dumarating na naging blessing po sa akin yung narinig ko nung nagsasalita po si Pastor Jenny. No? Yung mga little things, na punta ka ng church, kala mo little things lang yun. No? Yung Bible study, ka, sa isip mo, little things lang yun. No? Yung pag-attend mo ng church, kala natin, little things lang yun. Yung ministry ko, kala natin, little things lang yun sa ating sarili, pero hindi po. Yung po ay malaking bagay. Yung pakikinig po ngayon sa gabing ito, kala natin, little things lang yun. No! No? Hindi po yan po ay maliit na bagay. Yan po ay malaking bagay para sa ating Panginoon at para lahat sa ating sarili. No? Yan po makita natin, examine ourselves. Suriin natin ang ating mga sarili. Minsan po yung ating mga sinasabi, yung ating mga inisip, kala natin, mga naisip natin at yung mga nasasabi natin ay maliit na bagay lang. Pero sa harapan ng Panginoon, malaking bagay yun. Hello? Narinig niyo po? No, mayroon nag-encourage sa atin. Nag-post tayo ng mga Bible verses sa mga Facebook, sa mga group chat. Kala natin little things lang yun. Sa harapan ng Panginoon, hindi po. Yun po yung malaking bagay. No? Sinag-challenge ka ng pastor, sinag-challenge ka ng preacher, sinag-challenge ka ng Panginoon, wala sa mga salita ng Panginoon. Kala mo, little things lang yung perde. Examine ourselves. Amen. Suriin natin ang ating mga sarili. Ha? Minsan kasi, pagka yung mga little things, halimbawa, nakasanayan mo lang tuwing Huwebes, ating ka ng prayer meeting. Nakasanayan mo lang paglinggo, ating ka ng worship service. Parang naging ano na lang po sa iyo. Habit na lang. No? Examine natin yung ating mga sarili. Parang ano na lang po yun. Nakasanayan na lang. Hindi na talaga yung pagtatalaga sa Panginoon ang ginagawa natin. Come on. Parang sa trabaho, parang nakasanayan mo na lang magtrabaho. Kaya ako magkatrabaho dahil sa pera, nasanay ka na lang. Pero yung puso mo, malayo na sa Panginoon. Ganun po nangyayari sa atin, mga kapatid. Examine ourselves, mga kapatid. Yeah. Kung bakit ba tayo nandito sa church? Kung bakit ka ba
umaawit sa Panginoon, kung bakit ka ba nagba-Bible study, kung bakit ka ba nag-street preaching, kung bakit ka nagbibigay ng drugs, name it. Kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Suriin natin ang ating mga sarili. Ha? At patunayan natin sa ating sarili yung ating mga iniisip, mga sinasalita, mga ginagawa. Patunayan natin. Kristiyano tayo. Ha? Malaking bagay po yung napakinggan natin doon. Kasi minsan po nakakasanayan na lang natin. Pupunta tayo sa minsan pupunta tayo sa church. Oh! Doon yung place ko, dyan yung place ko. Dyan ako dapat nakaupo. Kaya minsan kilala na ng pastor kung sino wala eh. Yeah. Kung sino absent eh. Correct. Kasi may kanya-kanya na minsan sa bawat miyembro. No? May sarili ng bangko. Kulang na lang, dalhin yung bangko papunta sa bahay. At pagka pupunta dito sa church, alam na. No? Pero kailangan na lang for private property. Ilagay mo na lang dapat yan. O VIP. Nakalagay. No? So, makita po natin. Suriin natin mga kapatid. Bakit ba tayo nandito ngayon sa prayer meeting? Dahil ba sa ako'y pastor, kaya ko lang dahil ikaw ba'y preacher, kaya mo lang pumunta dito. Dahil ikaw ay membro, kaya ko lang pumunta dito, o dahil sa Panginoon. Dapat dahil sa Panginoon. Amen. Hindi ito sa posisyon natin. Servant tayo ng Panginoon eh. Yeah. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon dito. Amen. Walang pinakamataas dito, walang iba, ang Panginoon natin. Amen. Right. Pero kung isipin natin mga kapatid, minsan po yun ang nagiging yung mindset ng isang Kristiyano, lalo na pagka siya nasa posisyon. O kaya leader ng isang local church. No? Kaya pati yung membro, no? Sinasamba na rin pati yung leader. Inaano na rin yung leader, yung pinakapastor nila. O leader ng simbahan. Ginagawa, nagiging kumbaga sa pelikula, ginagawa na po siyang idol. No? Kumbaga sa Philippine idol yan ng mga Pinoy. Hindi dapat ganun. Examine ourselves, mga kapatid. Improve ourselves. No? Pasilin po natin dito sa Lamentation, chapter 40, verse 41. Busan natin Lamentation. Sabi po dito sa Lamentation, ipakibasa nga po. Lamentation 4. Chapter 4, chapter 3, verse 40 and 41. Lamentations 3, 40 and 41. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Amen. Amen. Hanggang 41. Verse 41, let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. Okay, ano mapapansin natin dito mga kapatid? Dito sa pagkakataon nito mga kapatid, no? Si Jeremiah lamented over the destruction of the city of Jerusalem. He called for the people to examine themselves and turn back to the Lord. So makikita natin dito, sabi po dito, let us search and try our ways and turn again in the Lord. Minsan i-examine natin yung mga sarili natin. Kailangan na natin magbalik loob sa Panginoon. Amen. Yeah. Ibalik na natin yung dati nating init. Yep. Yung dati nating kung sino pa tayo dati.
No? Amen. Isa nawawala na po yung first love ng Kristiyano. Diba sabi sa Revelation, yung first love mo, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, gusto mo palaging linggo. Gusto mo palaging Huwebes. Gusto mo palagi naglilingkod sa Panginoon. Gusto mo palagi ikaw ay nagdadala ng Bible. Pupunta ka sa church. Nandun yung init, yung eagerness, no? Nandun yung talagang napakainit mo sa Panginoon. Kahit nga sabi nila si Satan gusto mong akayin sa Panginoon eh. Dahil sa sobrang init mo, gusto mong isolving si Satan, baka maligtas pa. Pero hindi na. No? So makikita natin bakit sinabi dito, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Amen. Mga kapatid, minsan po mga kapatid, ang Kristiyano, hindi na nagbabalik sa Panginoon. Lumalayo. Examine yung sarili natin. No? Lumalayo ka ba? Lumalayo ba ako? Suriin natin sarili natin. Baka lumalayo na tayo sa Panginoon. Maraming Kristiyano, wala dito. Nasaan na sila? Yung thinking nga nila, pag ano, ay, nag-board naman ako tuwing Huwebes eh. Wala naman akong nakukuha ng blessing pagka may prayer meeting. No, little things yung isip eh. Little things. No? Pero kung yung isipin mo, mali. Pero kung iisipin ng Panginoon, malaking bagay. Para sa iyo, na ikaw ay pumunta ng prayer meeting. Hindi to little things. Kasi isip lang na ano, ay, palagi na lang gano'n naman ang gagawin doon sa ano eh. Sa Faith Baptist Church eh. No? Yung routine, gano'n lang eh. Pero hindi niya alam, yung mensahe, no? Na mapapakinggan niya, yun ang ibibigay sa kanya ng encourage, ng lakas, para ano, ma-examine niya ang sarili niya na meron pala siyang dapat pagkakit isuko sa Panginoon. Amen. Isuko. Kaya sa makita niyo po dito, they are turned again to the Lord. Makikita natin meron silang isinuko sa Panginoon. Sabi dito mga kapatid sa verse 41, let us lift up our heart. Yeah. Yung kanilang mga puso, binigay nila sa Panginoon. Sabi din, with our hands unto God in the heavens. Puso at kamay, binigay mo sa Panginoon. At yung puso na yan at ang kamay na yan, gagamitin ng Panginoon. No? Kung wala tayong, kung ang puso, hindi ito papansinin ng Panginoon, ano pa ang mangyayari sa atin? Pero salamat dito, kung dito nangungusap ang Panginoon sa puso. Yeah. Pagka nangusap ang Panginoon sa puso, yung kamay kikilos. Katawan. Mga kapatid. Kaya sabi dito mga kapatid, no, nagkaroon po sila ng turn again to the Lord. At sabi diyan, yung lift up our heart and our hands. No? Makita po natin, unto God in heaviness. No? Pansinin niyo po dito sa 1 Corinthians chapter 11. Balik tayo dito sa 1 Corinthians. Malapit sa ating text. Kanina 2 Corinthians, ngayon sa 1 Corinthians. Chapter 11, verse number 27 and 31. 27 down to 31. 1 Corinthians chapter 11, verse 27 hanggang 31. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 37 at 27, verse 31. Wherefore, whosoever, sabi dito, shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sick among you, and many sleep. For if we will judge ourselves, we should not be judged. Kapatid, makita natin dito sa pagtuturo tungkol sa Lord's Supper ito. No? Sa Panginoon. Sinulat ni Pablo ito para suriin ang ating sarili sa pag-take part ng Lord's Supper. Amen. Kung ating pong nakita doon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourself.
Examine ourselves, no? Or improve ourselves. So makita rin dito sa pagtitake ng Lord's Supper, meron din tinatawag na examination. Amen. No? Doon din po sa Ecclesiastes, meron din tinawag doon na examination, no? Makita po natin, they examine themselves, no? And turn back to the Lord. No? They examine themselves and turn back to the Lord. Makita po natin yan. Then, challenge ni Paul dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5 ang mga taga-Korinto. Ang mga Kristiyano nasa Korinto. Kaya sinabi dito, no? Paul later challenged the Corinthians to examine yourselves whether ye be in the faith and prove your own selves. So hinamon ni Paul ang mga taga-Corinthians, mga Kristiyano, mga taga-Korinto, na suriin nila ang kanilang mga sarili, no? Kung sila'y nasa pananampalataya. Minsan po minsan, wala tayo sa pananampalataya eh. No? Yes, nandiyan yung pananampalataya natin, malaki. Greater faith. Yes, minsan ang pananampalataya natin, little faith. No? Yes, ang mahirap dito, no faith. Kung may no faith, may little faith, may greater faith. So, saan po tayo doon? Kailangan po, examine our faith. Whether, sabi niya, no? Sa verse number 5, examine yourself whether ye be in the faith. Whether ye be in the faith. Napansin niyo po yung in the faith. Kaya kayong pangalan ng church natin, Faith Baptist Church eh. Kailangan palagi tayong may pananampalataya. Pero minsan, examine natin yung ating sarili. Minsan, wala tayong pananampalataya. Pag may problema lang na maliit o malaki, nawawala na yung pananampalataya natin. No? Minsan, may initin na ulo natin. Nawawala na yung pananampalataya. Examine ourselves, mga kapatid, whether we be in the faith. Are you in the faith? Are we in the faith? May pananampalataya ka pa ba? May pananampalataya pa ba ang faith family? Hello? Meron pa ba tayong pananampalataya, mga kapatid? Amen. For how many years na po ang Faith Baptist Church? Meron na po ba tayong pananampalataya? Amen. O nawawala na yung pananampalataya mo? Take note, you must examine yourselves. Are you in the faith? Sabi na, whether you in the faith. Prove your own selves. Prove, patunayan natin. Kung tayo may pananampalataya, patunayan natin na may pananampalataya tayo. Magkaroon man tayo ng malaking problema sa ating buhay, yung pananampalataya natin, mga kapatid, wag pa-apekto. Isang pa nagpapa-apekto tayo. No? Aangal na tayo minsan. Susuko ka na. Mag-give up ka na. Mag-u-turn ka na. No? Hindi na tayo magpapatuloy sa Panginoon. Dahil ang ating sarili, nasuri na natin, wala na. No? Pinanghinaan na tayo ng loob. Nakakalungkot po, minsan tayo po ganun. Pero salamat, may mga Kristiyano. Sa kabila na may maraming problema sa buhay, malaki ang pagsubok sa buhay, nagpapatuloy. Amen? Continue daw! Press on! Amen. No? Forward! Yan po ang mga nais ng Panginoon. No? Forward! Keep up! Keep up the good work. No? Keep on the firing line. Keep on! No? Kaya nga umawit tayo, you must fight, be brave against all evil, never run, nor even lag behind. If you would be for God and the right, just keep on the firing line. Amen. No? You must fight, be brave. No? Against all evil. Mga kalaban, marami tayong kalaban, mga kapatid. Ang mundong ito kalaban natin. Ang sarili natin, minsan kalaban natin. At ang kalaban pa natin, Satanas. Kailangan tayo, mga kapatid, no? Examine ourselves whether we be in the faith.
prove your own selves. No? Kailangan natin, mga kapatid, in doing so, he employs the present tense. Napansin niyo po yung present tense dyan, the verb? Examine and prove. Yung dalawang yun, examine and prove. Yun yung present tense. So, kailangan sinasabi ng Panginoon, sa Bible na yan, sa 13 verse 5, we must examine, yun, yung present tense, and prove. Yung dalawang yun, mga kapatid, two words, no? Yung examine and prove, no? So makikita natin dito, indicating that such examination was to be ongoing activity. So, sinasabi na naturang, ito yung pagsusuri at pagpapatuloy na dapat nating gawin palagi, no? So makikita po natin, this should naturally raise some important question. So merong mga katanungan tayo dito, why should we examine ourselves? Bakit dapat natin suriin ang ating sarili? No? By what standard should we examine ourselves? So anong pamantayan dapat natin suriin ang ating mga sarili? O what source of questions should we be asking ourselves? So ito yung tatlong bagay na ating bibigyan pansin. So sa ating pag-aaral, makikita po natin, no? I would like for us to focus our attention on this call to examine yourselves. Examine ourselves. Mag-focus tayo dito sa word na ito, examine ourselves. Examine ourselves and prove ourselves. No? So makita natin dito, mga kapatid, as we do, so let us answer the question, itong 3 question na ito. The question also already raised beginning with number 1. Why should we examine ourselves? Number 1, point number 1. Why should we examine ourselves? Bakit dapat nating suriin ang ating sarili? Take note. No? Number 1, makikita natin. Bakit? Why should we examine ourselves? To determine whether we are in the faith. No? Why? To determine whether we are in the faith. Upang matiyak natin kung tayo ay nasa pananampalataya. Tanong, nasa pananampalataya ka ba? Nasa pananampalataya ba ako? Kaya sinabi diyan, examine yourself whether ye be in the faith. So, we must determine, no? You must determine whether we are in the faith. Whether we are in the faith. Suriin natin tiyakin natin kung tayo ba ay nasa pananampalataya. Kung talagang ikaw na-examine mo ang sarili mo na ikaw ay nasa pananampalataya pa ngayon. Kasi may mga Kristiyano wala na sa pananampalataya ngayon. Kasi kung ikaw ay kung sila ay nasa pananampalataya, dapat nandito sila ngayon sa prayer meeting. Okay. Maraming Kristiyano, maraming local churches ngayon, mga kapatid, napakalaki ng auditorium, ng building, pero kukunti na lang ang laman. Nasa na pananampalataya nila. Okay, nasa na po yung pananampalataya ng mga Kristiyano ngayon? Wala na, malamig na ang kanilang buhay Kristiyano. Wala na po yung dating init, wala na po yung dating nilang eagerness sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya nila. Kaya makita natin to determine whether they are in the faith. Matideterminahan natin, matitiyak natin kung sila ba'y nasa pananampalataya. Kasi kung ikaw at ako nasa pananampalataya, magiging faithful tayo. Amen. Magiging tapat tayo sa Panginoon. Kahit na anong bang services meron sa church. Kahit anong bang services ang meron sa church, magiging ikaw ay faithful. Meron kang pananampalataya kasi. Pero makita niyo po, examine whether you be the faith. So may examine natin ang sarili mo, sarili ko, dahil may pananampalataya ka. May pananampalataya ko. At doon tayo, no? Doon tayo naka-align sa pananampalataya.
Naka-inline tayo sa pananampalataya, kaya tayo nandito. Kasi na-examine natin yung ating sarili, may pananampalataya ko, Panginoon. Kaya aatin ako ng church. Kahit na malaki, may problema ang pamilya ko, aatin ako sa church kasi may pananampalataya ko. May sakit ako. May sakit ako. No, Panginoon, pero ako'y tutuloy. Kasi may pananampalataya ko. Napagagalingin mo ko sa akin. Amen. May pananampalataya ko eh. Glory No? God. May pananampalataya ko. Hindi man lumakas ang aking benta ng negosyo ko, pero pag bukas, lalakas to. Amen. Dahil may pananampalataya ko. Yeah. Uunahin kita, Panginoon, sa batas. May pananampalataya ko. Amen. Examine ourselves, mga kapatid. Whether we be in the faith. To determine, no? Whether we are in the faith. May pananampalataya ba tayo? Yun ang maganda. No, Paul said, examine yourselves whether ye be in the faith. Kaya sinabi ni Pablo, no? Suriin natin ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. No? Ilang beses na akong ilang beses kami hindi nakapag-negosyo o nakapagtinda. Pero may pananampalataya ako, Panginoon, bibigyan mo ko ng trabaho. Bibigyan mo ko ng isang araw ng puhunan. At ako'y makakapagtinda na. Dahil may pananampalataya. Sinuri mo yung sarili mo eh. Nandun ka, nasumpungan ka doon sa pagsuri mo sa sarili mo na may pananampalataya ka. Na-examine mo ang sarili mo. You are in the faith. You are, may pananampalataya ka sa sarili mo. The expression in the faith. Makita niyo po yung word, yung expression in the faith. No? Examine whether ye be in the faith. Napansin niyo po yung word in the faith. Yun po yung makita niyo po. Refers to being a faithful Christian. Kaya may pananampalataya ka, magiging faithful Christian ka. Kasi nandun yung in the faith. Na-examine mo whether you be in the faith. Okay? So, yan po makikita natin, no? Kailangan po natin yan makita. We need to remember that the danger of minsan po mga kapatid, yung faith natin, yun po ang nangyayari na anod po tayo ng mga bagay-bagay. Yung drifting, alam niyo yung drifting? Natatangay ang Kristiyano sa mga bagay-bagay. No? Now, yung mga bagay na yun, yung pananampalataya natin, nawawala na kasi natatangay na tayo ng mga bagay-bagay na tayo po ay pinanghihinaan na sa ating pananampalataya. No? We need to remember that the danger of drifting is ever present. No? Laging present po yan. Yung kalaban, gusto kanyang maisa, gusto kanyang matangay, gusto kanyang pabagsakin, panghinaan ng loob. So, nandun yung drifting, mga kapatid, na sinasabi ko. No? So, it is possible to drift away if we neglect our salvation. Huwag nating dineglect yung kaligtasan meron tayo na binigay ng ating Panginoon. So, watch out, mga kapatid. Watch out tayo sa ating mga sarili. Determine whether we in the faith. So, yan yung ating point number 1, why should we examine ourselves? To determine whether we be in the faith. Number 2, to determine if Jesus Christ is in us. No? Determine if Jesus Christ is in us. Nasa ba ang Panginoon? Nasa atin ba ang Panginoon? Paul challenged the Corinthians to consider whether Jesus Christ was in them. Sinachallenge po ni Apostol Paul kung ang Panginoon sa Kristo ay nasa kanila. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, nasa iba ang Panginoon? Hello? Kung nasa iyong Panginoon, mga kapatid, kailangan po natin magkaroon ng determinasyon, mga kapatid. Examine ourselves. Kasi ikaw at ako, may Panginoon tayo. May pananampalataya ka na, may Panginoon ka pa. Praise the Lord. So bakit po dapat tayo manghina? Meron na tayong pananampalataya, meron pa tayong Panginoon. No? Kailangan po natin yun. Yung determinasyon natin na tayo ay may Panginoon. Napakaganda na may pananampalataya ka na at meron ka pang Panginoon na nasa iyo. Diba?
Nakita po natin yan, challenge po ni Paul. Paul challenged the Christians to consider whether Jesus Christ was in them. No? Yung hinamon ni Paul ang mga taga-Korinto na isaalang-alang kung si Yesu Cristo ba ay nasa kanila. No? Nasa kanila ba si Kristo? That Christ indwells the Christian is a wonderful thought. No, makita po natin. Kaya nga po, nung tayo po nakakilala sa Panginoon, salamat. Yung banal na Espiritu na indwalan po sa atin. Kaya sabi sa Ephesians chapter 1 verse 30, di ba? Tayo ay silyado na ng banal na Espiritu. We are sealed. No? We are sealed by the Spirit of God. So makita po natin, yung makikita po natin to determine if Jesus Christ in you. Ang tanong po, nasa iyo ba ang Panginoon? Examine yourselves. Tandaan niyo po, nasa atin ang pananampalataya, binigyan tayo ng pananampalataya ng Panginoon. May Panginoon tayo. So kailangan, examine natin yung ating sarili. No? May Panginoon ako. May pananampalataya ako. Hello? Kaya kailangan ko magpakatapat. Kasi may pananampalataya ako. May Panginoon ako. Magpapatuloy ako sa Panginoon. Amen. Amen? Examine natin yung sarili natin. Pagka meron pagka tinatamad ka mag-attend ng church, sundin mo sarili mo. May Panginoon ako. May pananampalataya ka. May pananampalataya ako. Kailangan ko umattend ng church. Hindi ako magpapadala sa emotion ko. Hindi ako magpapadala doon sa nararamdaman ko. Kailangan ko magpatuloy. Meron akong Diyos. Meron akong pananampalataya. Tuloy ako sa Panginoon. Looking forward. No? Not backward. Looking forward. Okay? So letter C, to determine if we are disqualified. Kita natin, kanina, may pananampalataya. Pangalawa, may Panginoon. Ngayon, suriin mo kung ikaw ay qualified o disqualified. Qualified ka ba? Qualified ba tayo? O disqualified tayo? No? Madideterminahan natin dito, malalaman natin kung tayo ba ay qualified o disqualified. Mga kapatid, kung inyo mapapansin dyan, sabi dyan, no? Pansinin niyo po yung tinatawag sa verse 5. Balik tayo sa ating text, 1 Corinthians, sa may text po natin, 2 Corinthians, chapter 13, verse number 5. Ano po ang sinabi po dyan sa verse 5? Examine yourself whether be in the faith, prove your own selves, know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye reprobate. Alam niyo po ba yung reprobates? Kung wala kang relasyon sa Panginoon, ikaw ay reprobates. Hindi ka ligtas. Pero ligtas ka eh. Tinanggap mo ang Panginoon, di ba? Paano ka maging reprobates? Kaya nga sinabi, if ye reprobates. Ang ibig sabihin reprobates, mga kapatid, kung wala kang relasyon sa Panginoon, magiging reprobates ka. Pero, madi-disqualified ka pag wala kang Panginoon. Pero may Panginoon ka eh. Hello, may Panginoon ka! So, hindi ka madi-disqualified. Amen. Hindi tayo disqualified, qualified tayo. Amen. Lord. Qualified tayo. Yun po ang ibig sabihin ng reprobates na sinutuloy dyan. No? Kaya makita natin what does disqualified means. No? The scripture says, hindi aprobado. No? The scripture says, he be reprobates. No? Hindi ka sa Panginoon eh. Wala kang relasyon sa Panginoon eh. Talagang itatakwil ka ng Panginoon kasi hindi ka sa Kanya eh. No? Ipapahayag niya na wala kang relasyon sa Kanya, so hindi ka sa Kanya, talagang ano ka sa Kanya, hindi ka aprobado. Wala kang relasyon. Hindi ka pasado sa Panginoon. No? Kaya yun ang reprobates, walang relationship tayo sa Panginoon, kaya madi-disqualified tayo sa Panginoon pagka ganun tayo. Pero salamat, hindi tayo disqualified. Kasi meron tayong in the faith. In the faith, meron tayong pananampalataya at meron tayong Panginoon. No? Kaya makikita po natin dyan, mga kapatid. So yun po ang pangatlo, mga kapatid, determine if we disqualified.
So, hindi tayo disqualified, tayo qualified. Amen? Amen. Pero na lang, kung hindi mo tinanggap ng Panginoon, talagang disqualified ka. Yun yung reprobates. Kaya nga may tanong, if ye reprobates. Kung ikaw ay walang relasyon sa Panginoon, ikaw talaga disqualified. Pero salamat, hindi ka disqualified kasi tinanggap mo ang Panginoon. Hindi ka reprobates. May relasyon tayo. Kaya qualified tayo, hindi tayo disqualified. Amen? Yun po yung ibig sabihin yun. So, letter C, to determine if we are disqualified. So, sub-point po yun. Letter A, ano yung sub-point letter A? No? To determine whether we are in the faith. Number 2, to determine if Jesus Christ is in you. No? And letter C, to determine if we are disqualified. And letter D, dito na tayo sa letter D, to determine if we are really know ourselves. Kilala mo ba ang sarili mo? Hello? Kaya nga sabi, know ye not your own selves. Know ye not your own selves. Ano yun? To determine, no? To determine if we really know ourselves. Para malaman mo, no? Kung kilala mo sarili mo. Matidetermine mo kasi yun. Kung tinanggap mo ang Panginoon, talagang ikaw ay kilala mo sarili mo na anak ka ng Panginoon. Pero hindi, disqualified. Kasi nga, wala ka pang relasyon sa Panginoon. Pero salamat, sabi dito, know ye not your own self. Kaya may pagtanong doon know ye not your own selves. Kaya sinabi sa 2 Corinthians, di ba? Know ye not your own selves. Sabi sa verse number 5, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Kaya mayroong word dyan, know ye not your own selves. Point, letter B, letter D, to determine if we really know ourselves. Paul calls for self-examination. No? He asked, know ye not your own selves? So, kailangan may examination sa ating sarili. Kilala mo ba ang sarili mo? Tanungin mo sa sarili mo, kilala ko ba ang sarili ko? Makikilala mo naman sarili mo kung tinanggap mo ang Panginoon, kilala mo ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka reprobates. Know ye your own selves So makikita natin yung point. Letter D, to determine if we really know ourselves. Do you really know yourselves? Hello? Tanungin kita sa sarili, kapatid. Kilala mo ba ang sarili mo? Hello? Amen. Tulog na ba kayo? Amen. Do you really know yourselves? Kilala mo ba ang sarili mo? Amen. Kaya sinasabi po sa verse, know ye your own selves. Know ye your own selves. Kilala mo dapat ang sarili mo. No? Kilala mo, tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Know yourselves. Know ye yourselves. No? Kaya sinabi niya, know ye not your own selves. Know ye not your own selves. Hindi mo makilala sa sarili mo. Kilala mo dapat. Pag talagang anak ka ng Panginoon, kilala mo dapat ang sarili mo. Except ye provide, sabi yan Di ba? So makita po natin mga kapatid, yan po yung number 1. No? So, point number 1, makikita natin yung unang tanong. Ano yung unang tanong sa point number 1? Why should we examine ourselves? To determine whether we are in the faith. To determine if Jesus Christ is in us. No? To determine if we are disqualified. To determine if we really know ourselves. Point number 2. By what standard should we examine ourselves? No? Ano ibig sabihin yung by what standard should we examine ourselves? Ano yung pamantayan na dapat natin malaman na tayo po ay yung ating sarili na examine na natin, no? No? Not by the estimate of self. Hindi po sa ating sarili. Ano po ang sabi ng Bible? 2 Corinthians 10:18. Pakibasa nga po. 2
Subpoint letter A, not by the estimate of self. Not by the estimate of self. 2 Corinthians Corinthians 10, 5:18. 18. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth. Okay, no? Kaya hindi po sa ating sarili, not by the estimate of self. We cannot trust solely upon what we may think or ourselves. Hindi yung sa sarili natin kaisipan. Kaya sinabi dito sa verse number, mapapansin nyo sa verse 18, no? For not he that commended himself is approved. Hindi yung sa sarili natin. Yung iniisip natin, hindi sa ating sarili. Yeah, but whom the Lord commended, kundi sa pamagitan ng ating Panginoon, siya ang kailangan sa Kanya manggagaling ang lahat. Yung approval na sa Kanya, hindi sa sarili ko, hindi sa sarili ko, hindi sa pag-iisip natin, kundi sa ating Panginoon. So, point number 2, by what standard should we examine ourselves? Not by the estimate of self. No? Hindi sa ating sariling kakayahan, hindi sa ating sariling karunungan, hindi sa ating sariling mga sinasalita, kundi sa karunungan, kaalaman, at sinasabi ng Panginoon sa Kanya lamang lahat. Hindi sa sarili natin. No? Kaya nga po sinabi diyan, yung pamantayan hindi sa tao, ang pamantayan kundi sa Panginoon. Okay? Not by the estimate of self. No? Letter B. No? Not by the estimate of men. Hindi sa sarili mo, hindi sa mga tao. Kaya hindi ka pwedeng umasa sa sarili mo. No, hindi ako pwedeng umasa sa sarili ko, hindi ka pwedeng umasa sa sarili mo, tayo pwedeng umasa sa mga iba't ibang tao. No? Not by the estimate of men. We cannot compare ourselves with others or trust their approval. Hindi natin pwedeng ikumpara, mga kapatid, ang ating sarili sa ibang tao. Or magtiwala tayo sa iba. No? Kailangan magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sa Kanya lamang po. Ang approval ay sa Kanya lang. No? 2 Corinthians chapter 10 verse 12. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Sabi dito sa verse 12, 2 Corinthians chapter 12, 10 verse 12, for we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, no? But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Hindi mo pwedeng compare yung sarili mo sa ibang tao. Kailangan umasa ka lang sa Panginoon, tayo. Doon lang tayo sa Kanya. Hindi natin pwede i-compare yung tao sa ibang tao. Hindi nyo pwede i-compare si Pastor Alan sa ibang pastor. Ibang Pastor Alan, ibang pastor. No? Hindi natin pwede i-compare ang Faith Baptist Church sa ibang churches. Iba ang Faith Baptist Church sa ibang church. Tandaan po natin yan. Amen. No? Pero isa lang po ang Panginoon natin. Okay. Okay? So, kailangan po yung mga kapatid, not by the estimate of men. Not by the estimate of self, letter A, not by the estimate of men. Okay? Letter C. Kita po natin yan. We must try ourselves by the stand. Dito na tayo, no? Point. Number 3 na tayo, number 3 na. No? Sorry. Letter C. We must try ourselves by the standard of God's Word. Dito na tayo. No? Kailangan, kung hindi tayo sa ating sarili, hindi sa ibang tao, kanino tayo ngayon didepende? Sa Diyos. Sa salita ng Diyos. We must try ourselves by the standard of God's Word. Yung standard, yung salita ng Diyos. No? Hindi sa sarili natin, hindi sa ibang tao, kundi sa salita ng Diyos. Okay? Doon tayo mag-i-stand, no? Sa salita ng Diyos. Okay? Again, it is the commendation of the Lord that makes one approval. 2 Corinthians 10:18. Yung binasa natin, no? 2 Corinthians 10:18, malapit doon sa binasa natin kanina.
For not he that commended himself is approved, but whom the Lord commended. No? In verse 18, but whom the Lord commended. Doon tayo asa sa Panginoon. Okay? Sa salita niya. Okay? Ano pa? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. It is the Lord who is the ultimate judge. Kasi siya po ang ultimate judge. 2 Corinthians 5:10. Alam po natin yan. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. No? It is the Lord who is the ultimate judge. Siya po ang talagang maghuhusga, hahatol sa bawat isa po sa ating pagdating ng judgment seat of Christ. No? Pagkatapos po ng rapture, mayroon po judgment seat of Christ. So makita po natin yan. Then, buksan din natin 1 Corinthians 4:4. 1 Corinthians 4:4. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 4:4? 1 Corinthians 4:4. Yes, for I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judges me is the Lord. Siya yung hahatol. No? Kaya makita po natin, we must try ourselves by the standard of God's Word. Siya po ang hatol at ang kanyang salita. Okay? As the Lord Himself has said, we will be judged by His Word. John 12:48. Buksan natin, ang salita ng Diyos ang maghuhusga. John chapter 12 verse 48. And I give, John chapter 12 verse 48. He that rejected me and received not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So ang salita ng Panginoon ang hahatol sa atin. No? Kaya makita po natin yung salita ng Panginoon ang hahatol. As the Lord Himself had said, no, mismo ang Panginoon nagsalita, we will be judged by His Word. Ito ang umuhusga sa atin pagdating ng judgment. Okay? So, yan po yung point number 1. Number 2. No? Ano yung point number 1? Why should Yung unang tanong? We to determine Okay? Why should we examine ourselves? Number 2, by what standard should we examine ourselves? No? Not by the estimate of self, not by the estimate of men, no? But by the standard of God's Word. Yung salita ng Panginoon, doon dapat tayo, no? Sa salita ng Panginoon. So, yun po yung standard dapat natin pag tayo po, no? I-examine natin yung sarili natin, ito po ang magiging batayan, Bible. Hindi pwede yung sarili natin ang batayan pag in-examine natin yung sarili natin. Hindi yung ibang tao ang batayan. Kasi pag in-examine mo yung sarili mo, tapos ang naging batayan mo, mga tao, talagang madadamta. Kasi tumitingin na tayo sa tao. Ganon, di ba? Pag tumingin ka sa mga tao, maging batayan mo para examine mo yung sarili mo, hindi, babaksak ka. Pero kung ikaw ay aasa sa salita ng Panginoon, hindi ka babaksak. Doon ka kasi dumidepende. Hindi sa sarili mo, hindi sa mga tao, kundi sa salita ng Panginoon. So, kailangan po nasa salita ng Panginoon tayo. Kasi kung titingin tayo palagi sa tao, ay nangihina ang tao. Kung titingin kayo sa pastor, nangihina ako, babaksak kayo. Pero kung titingin kayo, didepende kayo sa salita ng Panginoon, kahit bumagsak ako, no, kayo, aangat pa rin. Kasi dumidepende kayo dito. Dito kayo nagtitiwala sa salita. No? Kaya kailangan mga kapatid, dito tayo dumidepende sa salita ng Panginoon. No? Dito tayo nakapokus. Yung examination natin, nandito dapat. Yung pagsusuri natin, para tayo po ay lumakas, nandito. Patunayan natin ang ating sarili, dito tayo nakatayo sa King James Bible. Amen. Dito dapat yung examination, yung pagsusuri, every time. No? Pagka tayo po ay nakikita natin, nanghihina tayo, suriin mo yung sarili mo. Nagbasa ba ako ng Bible? Nag-pray ba ako? Matapat ba ako sa Panginoon?
Good. Suriin natin. Kailangan ito yung standard natin Bible. Amen. Kapalagi King James Bible, examine ourselves whether ye be in the faith. Prove your own self. Know ye your own selves. Kilala mo sarili mo eh. No? Know ye your own selves. No? And the last, dito na tayo sa panghuling tanong. The last question. No? The last question. Question to help us examine ourselves. No? Ito yung mga question to help us examine ourselves. Ano ba yung mga tanong na dapat natin alamin, no, sa ating sarili? Is Christ in me? Unang-unang tanong, nasa akin ba ang Panginoon? Baka wala po sa iyo sa Panginoon. Baka kailangan mong tanong yung sarili mo, nasa akin ba ang Panginoon? Susurin ko dapat yung sarili ko, nasa Panginoon ako eh. So ano gagawin ko ngayon? Dahil ako'y nasa Panginoon, magpapatuloy ako dahil nasa Panginoon. Amen. Amen. Is Christ in me? At ang mahirap ang tanong, kung wala ka sa Panginoon, is Christ is within me? Amen. Is Christ? No? Unang tanong, is Christ in me? No? Ang Panginoon ba yung nasa akin? Is Christ in me? Is Christ in me? Tanungin mo sa sarili mo, is Christ in me? Kung nasa atin ang Panginoon, nasa iyo sa ang Panginoon, hindi ka titigil. Hindi tayo mag-give up, hindi tayo hinto. Kasi nasa sa atin ang Panginoon. So yun yung isa sa mga tanong na dapat natin. Question to help us examine ourselves. No? Ano yung mga question na kailangan natin suriin ang ating sarili? No? Unang tanongin mo, nasa ibang Panginoon. Naitanong na ba natin yan sa ating sarili pag tayo po ay nangihina spiritual? Nasa akin ka ba, Panginoon? Nasa akin ba, Panginoon? So, is Christ in me? No? So, makita po natin, John 5 verse 10 to 13. Alam na po natin yan, 1 John, chapter 5. Kung nasa sa atin ang Panginoon, may pangako siya eh. Anong sabi ng pangako niya dito sa 1 John chapter 5 verse 10 to 13? No? 1 John chapter 5 verse 10 to 13, He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God hath gave of His Son. And this is the record, no, itong Bible, that God hath given to us eternal life. Binigyan tayo ng eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. And he that hath the Son of God hath not life. No? Kung mayroon kang Panginoon, mayroon kang buhay na walang hanggan. Pero kung wala kang Panginoon, wala kang buhay na walang hanggan. Yun ang katotohanan eh. No? Sabi pa sa 13, no? These things have I written unto you. No? Itong Bible na sinulat ng Panginoon, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. No? And that ye may believe on the name of the Son of God. Inulit-ulit. Bakit po mga kapatid? Para pakita sa iyo ng Panginoon, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Nananatili, ikaw ay ligtas habang buhay. No? Walang pagbabago sa pangako ng Panginoon. Once you are saved forever. You may know that you have eternal life. Yung word na you may know. You know. You may know. Alam mo na ngayon. So makikita po natin, no, na tayo po ay may Panginoon na. Nung tinanggap natin ang Panginoon, meron na tayong buhay na walang hanggan. No? Kaya may examine natin ang sarili natin na tayo kailangan magpatuloy, magpakatapat, magpakatapat. Kasi tayo ay may Panginoon na. May Panginoon ka na eh. Bakit ka pa nga hindi magpapatuloy? May pananampalatayang binigay sa iyo. May Panginoon ka pa. May salita ka pa ng Panginoon. Ano pang dahilan para hindi ka magpatuloy sa Panginoon? Examine ourselves and prove ourselves. Hello?
Suriin at patunayan natin sa ating sarili na ikaw ay meron ng Panginoon, may pananampalataya ka na, at ikaw pa ay meron ka ng may relasyon ka na sa Panginoon. No? Are the marks of Christian present in our life? Mga kapatid, sa John chapter 8 verse 31. Pansinin po natin. Pakibasa nga po sa John 8:31. No, ito yung mga palatandaan ng Christian present in our life. John 8:31. Yes. John 8:31. John 8:31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Okay. Amen? Di ba? If we continue in my word, sabi diyan, then are ye my disciples indeed. No? So, kailangan natin magpatuloy sa salita ng Panginoon. No? Kapatid, meron na tayong Diyos, meron na tayong pananampalataya, may salita pa tayo ng Diyos. Ano ba ang kulang sa atin? Wala na. Kompleto na eh. May Diyos ka na. May pananampalataya ka. May salita ka pa ng Diyos. Continue in my love. Continue in, sabi ng Bible, if you love me, continue. If you love me, keep my commandments. No? So makita po natin, yun yung question to help us examine ourselves. No, may mga tanong na magbibigay sa atin ng tulong para malaman natin, ma-examine natin yung ating mga sarili. Ito yung nasa ating ba ang Panginoon? Yes, nasa ating ang Panginoon. Ano yung ating mga marks o palatandaan na tayo po ay meron pong ang Christian present in our life, no? Nandiyan po sa mag-aabide po ang salita ng Panginoon. No? So makita po natin, do I love my brethren like Christ? Tanong rin po yan, no? Do we love our brethren like Christ love you and me? Mahal ba natin ang kapatid natin sa Panginoon? Kung tayo minahal ng Diyos, kailangan mo rin ba magmahal sa iba? Yes. John 13 verse 34, 35. Yan po yung mga palatandaan, mga kapatid. Ano? John 13. Basahin po natin. John 13 verse 34 and 35. Ano po sabi ng Bible sa John 13 verse 34 and 35? A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. So yun po yung mga kapatid na nais ng Panginoon, no? Maging kagaya po tayo ng mga Kristiyano na kung saan ay marunong magmahal sa kapwa Kristiyano. Minsan kasi may mga Kristiyano di marunong magmahal sa kapwa Kristiyano. No? Minsan nagiging plastic lang. Kung mahal mong Kristiyano, marunong ka magpatawad. Pero minsan ang Kristiyano di marunong magpatawad. Kung tayo nga, pinatawad ng Panginoon eh. Tayo pa kayong tao lang. Hindi marunong magpatawad. Kailangan po, pagka tayo po ay naging anak ng Diyos, marunong tayo magpatawad. Mahirap po yun, pag hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa-tao. Lalo na Kristiyano, hindi ka marunong magpatawad sa Kristiyano. Mahirap po. Sakit sa dibdib. Ito po yan. Iiral pride. Okay? So, hindi po maganda. Kailangan sabi dito, love one another. So, binasa po naman natin sa verse number 34 and 35. 1 John chapter 3, verse 14 and 19. Ano po sabi ng 1 John chapter 3, verse 14 and 19. 14 to 19. 1 John chapter 3, verse 14 to 19. 1 John chapter 3, verse 14 to 19. We know that we have passed from the 1 John chapter 3.
14 to 19. heart before them. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Hello? Yung word na yun, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Tingnan niyo po, pag hindi mo minamahal yung kapatid mo, delikado. No? Abideth in death. Whosoever hated his brother is a murderer. Ang hirap yun. May galit ka sa kapatid mo, ang tawag sa'yo, murderer ka. Yun. Sabi sa verse 15, whosoever hated his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Masisira po tayo dyan. Mahirap na. Mahirap na hindi ka marunong patawad sa kapwa mo kapatid sa Panginoon. Amen. Kaya kailangan po magkaroon ng pagpapatawad. Verse number 15, whoso hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Okay? Sabi niya, 16, hereby pursued with the love of God. Kaya may love of God, because He laid down His life for us, for you and me. And we ought to lay down our lives for the brethren. Amen. But whoso had this word, good and seeth his brothers have deep, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Ganda po, no? In deed and in truth. And hereby we know that we are of the truth. Kung ikaw ay nasa katotohanan, bakit hindi ka marunong magmahal? And shall assure our hearts before Him. No? Kaya makita niyo po ang kagandahan po na meron pong pag-ibig sa kapatiran. Pag-ibig. Okay? Kaya nga, yung pag-ibig ang siyang pumukaw sa bawat puso, kaluluwa, at siyang nagdulot sa aking buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Amen. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Yun po yun eh. May Diyos tayo nagmamahal, kaya matuto tayong magmahal. No? Love. Sabi diyan, love for the brethren. Okay? So makita po natin, do we love the brethren like Christ love you and me? Kailangan po yun. I am bearing fruit. Kasi pa, are we bearing fruit? Namumunga na ba tayo mga kapatid? Kailangan tayong mamunga. Sabi ng John 15 verse 18, no? John 15 verse 18, kailangan po tayo bilang mga Kristiyano, examine natin yung ating sarili, namumunga na ba tayo? No? Nagkakaroon ba tayo ng pamumunga sa ating buhay Kristiyano? O panibungang araw lang yung katawan natin? Wala tayong pamumunga sa ating buhay Kristiyano. Kailangan magkaroon tayo ng pamumunga sa ating buhay Kristiyano. Ano sabi ng John 15 verse 18? Ano sabi ng John 15? You know, Yes. that it hated me before it hated you. Yan sabi dyan, no? That ye bear much fruit, so shall ye be my disciple. No? John chapter 15 verse 8. No? Sa verse 8. Sabi na dito sa verse 8. Wherein thy Father were glorified. No? John 15 verse 8. Hindi 18 verse 8. Oh, yun sinabi niya sa verse 8. Herein No? is my Bear Father much fruit, that differ. so shall ye be my disciple. Nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pamumunga sa ating buhay Kristiyano. Such as the fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Di ba? May pamumunga rin po sa Galatians 5, 22 and 23. Ano yung fruit of the Spirit? Pamumunga, di ba? Pagka kay Kristiyano na may pamumunga eh. Yun po yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Yun yung fruit of the Spirit eh. Goodness, no? Temperance, no? Magkakaroon ka na ng long-suffering, no? Haba ng pasensya, no? Temperance, yung pagtitimpi, meekness, kaamuan, no? Joy,
kasiyahan, kaligayahan, no? Ano pa? So marami po yun, 9 fruit of the Spirit, di ba? Love, joy, peace, kapayapaan, no? So marami pa. Such as the fruit of the Spirit. Not only that, such as the fruit of our lips. Ano yung fruit of our lips? Hebrews 13:15. Such as the fruit of our lips. Kanina, fruit of the Spirit. Ngayon, fruit of our lips. Hebrews 13, verse number 5. Ano po yung Hebrews 13, verse number 5? Kaya pagka ikaw at ako ay namumunga, merong fruit of the Spirit, merong pang fruit of our lips. Ano po yung Hebrews chapter 13, verse 15? Hebrews 13, verse 13. Yes, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God. No? So magkakaroon tayo ng pagsasakripisyo ng pagpapuri sa Diyos continually. That is the fruit of our lips. So ano ginagawa natin? Yung praising God. Palagi ikaw at ako nagpupuri sa Panginoon, yung fruit of our lips. No? Nagbibigay tayo ng papupuri sa pamagitan ng ating mga labi katulad ng pag-awit. No? Pag ikaw ay umaawit, kahit solo ka man, duet ka man, trio ka man, choir ka man, no, yan yung fruit of our lips, praising God. No? Bungi ka man, bungal ka man, no? No? Dito lang yan, pagdating sa langit, buog na yan. Dito lang yan, dito lang yan, dito. Amen. Oo. Ano, may bigote ka man o wala? Parang maraming sa sinabi ko. Okay, no? So, makita po natin, the fruit of our lips, kaya kailangan po, meron pong praising to God, no? Continually. Yan ang ibig sabihin niya. Praising of our lips. Not only that, no? Such as the fruit of the Spirit, such as the fruit of our lips, such as the fruit of good works. Meron din pong fruit of good works. Kita po natin yan sa Titus chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 verse 14. Yung fruit of our good works. Yung hindi po masamang gumawa ng mabuti, pero yan po ay manifestation na po ng ating kaligtasan. No? Yan po yung manifestation na tayo ligtas na, kaya gagawa na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Okay? Titus chapter 2. Kaya maganda rin po yung gumagawa ng mabuti. Pagka ikaw ay ligtas na, gagawa ka ng magkabutihan. Looking for Titus chapter 2 verse number 14. Verse number 14. Who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Nakita niyo po yung zealous of good works? Kaya meron na tayong ginagawa, mabuting ginagawa. No? Zealous. Hindi sila, yung zealous, yung bago na daw mo kayo nag-zealous. zealous ka, ha? Hindi yung seloso o silosa, ha? Zealous of good works. Ibig sabihin talagang, yung, ano yung natin yung zealous? So, yung zealous yan, ano ba yung term yung ano yan? Anyway, bali, gano'n natin. Kunin natin sa susunod na pagkakataon. Zealous of good works. Zealous of good works. Okay? So makita po natin yung paggawa ng kabutihan. No? Talagang meron pong marks. No? Bilang mga Kristiyano, may mga palatandaan na tayo po ay dapat gagawa ng kabutihan. No? Presentation na po natin yun. Okay? Titus 3, verse 8 and 14. Titus chapter 3, verse 8 saka verse 14. Okay, magkasunod lamang po yan. Titus chapter 2 saka Titus chapter 3. Verse 8, this is a faithful saying, and these things I will that thou appeal constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Ganda po ng verse na to, no? Verse number 14, and let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. So, yun po yung manifestation na po, no? So, yan yung presentation na po natin bilang mga anak ng Diyos, no?
So may mga question na dapat nakakatulong po sa atin para ma-examine natin yung ating mga sarili na tayo po, no, ay meron pong dapat suriin sa ating buhay Kristiyano. Is Christ in me? Nasa ating ba ang Panginoon? Are the marks of a Christian present in my life? Yung palatandaan ba ng isang tunay na Kristiyano ay nasa aking buhay? Nasa aking buhay Kristiyano? So, yun yung mga palatandaan na dapat natin, no? Meron tayong gumagawa na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. No? Nang bumunga na tayo at ang salita ng Diyos ay may continue na natin, continue in thy word, no? Na papatuloy tayo sa salita niya. Do I have attitude of those who were true disciples? Meron ba tayong mga attitudes ng mga disipulo? No? Nung tayo po ay naging Kristiyano, ano ba yung attitude na meron tayo? Ano ba yung attitude mo na ngayon? Nung ikay wala pa sa Panginoon, ano yung attitude mo? Pero ngayon, ikaw ay nasa Panginoon na, ano na yung attitude mo? Ano na yung attitude natin nung tayo nasa Panginoon? So, kailangan yung attitude natin maging okay na sa harapan ng Panginoon. Do I have the attitude of those who were true disciples? So may tanong, yun po yung dapat itanong natin, i-examine natin ang ating mga sarili. No? Yung attitude ko ba ngayon, okay na ba sa harapan ng Panginoon? Okay? So yan po yung makikita natin. Sabi po sa Bible dito sa 2 Corinthians 13:6. Sabi po natin. 2 Corinthians 13:6. 2 Corinthians 13:6. But I trust that ye shall know that we are not reprobates. No? Kaya makita po natin, hindi tayo reprobates. No? Bakit? Merong word na trust. But I trust. But I trust that ye should know. Ye shall know that we are not reprobates. No? May relasyon tayo sa Panginoon, kaya hindi tayo reprobates. No? Kaya tayo po ay meron na po tayong tinatawag na relationship sa Panginoon. Meron na tayong relationship. Okay? And the last, dito na po tayo sa Philippians chapter 3, verse 7 to 14. We can glean the mind of a true disciples dito sa verse number 7 to 14. No? Yung true disciples o true Christian na makikita po natin. We read of this God. So makikita natin, we read of this God in life, no, yung attitude, na-attain natin yung goal. Makita po natin dito sa 7 verse number 41, 7 to 11. Yung pagiging godly, at saka yung attitude ng attaining that goal. Okay, Philippians chapter 3 verse 17. Philippians chapter 3 verse 17, 7 verse 14. Philippians chapter 3 verse 7 to 14. Dito Philippians chapter 3 verse 7 to 14. No, yung true disciples na makikita po natin. Para ma-examine natin yung ating mga sarili. Ano po sabi diyan sa Philippians? Chapter 3 verse 7 down to verse number 11. Philippians chapter 3 verse 7 hanggang 11. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord. Amen? For whom I have suffered the loss of all things. No? Lahat ng bagay na mga bagay na dapat na meron si Apostol Paul, pero nawala yun sa kanya nung naging Kristiyano siya. No? Sabi diyan, and do count them but dung, that I may win Christ. No? And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is true, the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So makita po natin ginawa dito, verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. No?
So makikita po natin dito yung goal po ni Apostol Paul sa kanyang buhay. Ano mang goal na meron ka? Ano ba yung goal natin sa ating buhay? Ganun din dapat kay Apostol Paul, no? Makita po natin yung verse number 8, no? That I may win Christ. No? Yan po ang nais niya. Hindi materialistic si Apostol Paul. Okay. So verse number 12 down to verse 14, ito na po yung attitude. No? At attitude in attaining that goal. Ano yung attitude ni Paul para ma-attain niya yung goal niya? Verse number 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after it, that I may apprehend that for which also I have apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to be apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Ito yung napag-aralan natin sa youth camp, and reaching forth unto those things which are before. No? So, forgetting those things which are behind. No? Kalimutan na yung mga bagay na yung nga nabanggit po ni Sister Gabella, yung mga dati natin nakalibing na, huwag na ibalikan. Huwag na hukayin pa para gawin muli. No? Past is past eh. Forgetting those things which are behind. No? Yung nakalibing na mga attitude natin, character natin na hindi maganda, nakalibing na yan, huwag na natin balikan pa. Yung mga past na, ay huwag nang balikan. Past na yun eh. No? Forget the past. Kaya sabi dito, reaching forth unto those things which are before. Yung mga bagay na hinaharap ang ating pong harapin. Kaya sabi dito sa verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. No? Nagpatuloy dapat tayo. Hindi na dapat natin, pag may mga problema sa buhay, patuloy tayo. Huwag tayo bumalik sa dati natin. Pag nagkaroon ng problema, babalik. Hindi ganoon. Kailangan kung may problema, tuloy pa rin. Amen. No? Continue down. Kaya sabi dito mga kapatid, no? Huwag po tayong padala doon sa mga sa past, no? Kaya nga forgetting the past. Past is past. Mark for the prize. Ano yung for the prize? Yung crown. Kaya yung prize natin, no? Meron tayong tinatawag na yung tinatarget natin yung crown. Yung crown na inaano natin, gusto natin ma-achieve yun. Yung crown na yun. Yung prize na yun of the high calling of God in Christ. Kaya mayroong high calling ang Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. No? Tatawagin ka, no? Well done, kapatid, anak. Well done, thou good and faithful, high calling, no? Of God in Christ Jesus. No? Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be over otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk as ye have as for an ensample. For many walk of whom I have told you, open, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. So makita po natin, naging example o good example si Apostol Paul. Pagdating po dito sa Philippians chapter 3, no? Yung attitude po niya, natin po niya yung kanyang goal sa kanyang pagiging magandang attitude niya. Ano kaya meron tayong attitude? Kaya let us examine ourselves and prove ourselves. Examine ourselves and prove ourselves. Yung magandang maging attitude po natin. Para maganda yung character po natin. Okay, tayo po ay dyan magtapos sa ating napag-aralan. No? Examine yourselves and prove your own selves. No? So tatlong tanong lamang po naman po yan. No? Why should we examine ourselves? By what standards should we examine ourselves? And third question, question to help us examine ourselves. Okay? So yan po yung ating pinag-aralan. Tayo po yung magtapos sa panalangin. Panginoon sa langit, salamat po Panginoon. Tunay nga pong kailangan namin suriin sa bawat araw, sa bawat oras, ang aming mga sarili. Na minsan po ay dumarating na lumilit ang aming pananampalataya sa inyo.
Minsan po, yung little faith ay nangingibabaw kaysa greater faith. Maging kagaya po kami ng centurion, Panginoon, na kung saan siya po ay nagkaroon po ng malaking pananampalataya na sinabi niya sa Panginoon, sa isang salita mo lang ay gagaling na ang aking alipin. Thank you, Lord. Malaking bagay po sa amin, Panginoon, na po, ay gayahin po namin siya, yung kanyang pananampalataya. Salamat po, Panginoon, kahit hindi ka man namin nakita, Panginoon, pero nagtitiwala kami, Panginoon, ang lahat ng aming problema, Panginoon, lahat ng aming mga panalangin ay iyong nga pong sasagutin. Salamat po, Panginoon, na may prayer meeting. Lalo kami pinatitibay ng pananalangin sa aming pagpunta namin dito sa prayer meeting. Lalo kami pinalalakas sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, pag kami po'y nandito sa prayer meeting. Salamat po sa mga prayer habit tuwing alas 8 ng gabi. Salamat po sa dawn prayer meeting, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming personal prayer, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga nagpipray po sa bawat sa amin. Pray one for another. Lord, we thank you, Lord. At kami rin po ay may Panginoong Diyos na kagaya mo, Panginoon. Meron kami sinabi ko ng Bible, sa 2 Corinthians 5:17, any man being Christ is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Thank you, Lord, Panginoon. Sa iyong salita, Panginoon, kami po ay lumalakas. Ito ang nagpapatibay sa aming pananampalataya, Panginoon. Sapagkat kami meron, Panginoon, kagaya ng Panginoon. Sumasagot at dumidinig ng aming mga panalangin. Ganun din po, Panginoon. Salamat po na prove namin sa aming mga sarili. Kailangan po namin yung aming attitude, Panginoon, ay maging kagaya po niyo. Kagaya po ni Paul, kagaya po, Panginoon, ninyo higit sa lahat. Salamat po sa aming natutunan sa gabi ito. At nagpupuri kami, nagpapasalamat sa tatlong question, Panginoon, na inyo nga po sinagot sa pamagitan ng inyong mga salita. Itong samot na langin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ay po ay diyan magtapos. Ay po ay dako sa ating